ating pong pag-aaralan ay nasa aklat ng Hukom o Judges sa Ingles. Hukom 8, 1 hanggang 21. Napakahaba po nito. Pero ang babasahin lang po natin is 1 to 7. Okay, mahaba po ito kasi the whole, yung context, gusto ko pong makita. Kaya po, mahaba pero kukunin na lamang po natin sa maikli. Ayan. Ayan. Early in the morning, Jeroboam, that is Gideon, and all his men camped at the spring of Herod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord said to Gideon, "You have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead." So 20,000 men left, while 10,000 remain. But the Lord said to Gideon, "There are still too many. Take them down to the water, and I will thin them out for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go." 5. So Gideon took men down to the water. There the Lord told him, "Separate those who lap the water with their tongues as a dog laps for those who kneel down to drink." Actually, ang ating pong tatalakayan ay iinog o iikot sa pagsunod. The essence of obedience. Pag sinabi pong essence, pag tinagalog natin ito, ang daming ibig sabihin nito, yung diwa, yung kalikasan. Pero ang mas kinuha ko pong tamang meaning na mas madali at angkop dito sa ating tatalakayin ay yung kabuluhan ng pagsunod. Ang kabuluhan ng pagsunod. O sa salitang medyo kolokial, ang katuturan ng pagsunod. Ayan, pagsunod sa Diyos. Ngayon, kung gusto niyo pandagdagan ko, ang kagalingan ng pagsunod. Dagdagan ko pa, ang katangian ng pagsunod. So, ito, pinapakita ko sa inyo para lahat ng avenues o lahat ng kung titingnan natin yung pagsunod, makita natin yung pagsunod kanino sa ating Diyos. Doon sa binasa natin kanina, inuutusan ng Diyos si Gideon. Si Gideon po ay isang lingkod ng Diyos. Subalit, hindi ganun kadali sa kanya ang pagsunod. At basahin po natin yung introduction natin. In Judges chapter 6 verse 13, Gideon questioned God about the problems he and his nation faced and God's apparent lack of help. Si Gideon po, kini-question niya ang Diyos sa mga problemang kinakaharap niya at ng kanyang nasyon o bansa. Dahil parang walang tulong na ibinibigay ang Diyos. Parang minsan ganyan din tayo. We're questioning God as if walang ginagawa ang Diyos. What he did not acknowledge was that the people had brought calamity upon themselves by disobeying and neglecting God. Ayan. Sa paningin ni Gideon, bakit walang ginagawa ang Diyos? Sa kabila ng kinakaharap ko at kinakaharap ng aming bansa, parang wala siyang tulong na ginagawa. Yun ang question niya. Hindi niya nalalaman na ang nagdulot sa kanila ng mga kalamidad, parang yung kalamidad natin katatapos lang ng baha, di ba? Hindi alam ni Gideon na ang may dulot ng kalamidad sa kanilang mga buhay ay yung hindi pagtalima, hindi pagsunod sa Diyos at pag-ignore, pagbaliwala sa Diyos. So, ang ibig sabihin pala, pag hindi tayo sumusunod sa Diyos at binabaliwala natin, neglect natin ang Diyos, merong kaakibat ito na consequences just like sila Gideons at ang kanyang bansa na may mga nangyayaring kalamidad pero akala nila pinabayaan sila ng Diyos. Hindi nila alam sarili nilang mga kagagawan ang nagbunsod sa kanila para yung kalamidad na maranasan nila ay parang walang ginagawang
pagkilos ng Diyos. Gideon had heard about the great miracles God had done for his people, but he had not seen any. Ayan. Si Gideon po kasi, nung panahon ni Moises, nung hatiin yung dagat, at yung panahon ni Gideon, 250 years ang pagitan. Ibig sabihin, hindi na nakita ni Gideon yung mga miracles na ginawa ng Diyos. He just heard. Narinig niya lang. For 250 years, hindi niya nakita yung mga himala na ginawa ng Diyos. Pagkatapos nakikita niya yung kanyang bansa at yung mga tao nakakaranas ng matinding kalamidad o trahedya na parang hindi kumikilos ang Diyos. Kaya kine-question niya, bakit ganito? Hindi niya nakita yung mga miracles na ginawa ng Diyos, hindi niya nakita. He just heard it. Narinig niya lang yon. This lack of miracles led Gideon to wrongly assume that God had abandoned his people. However, it was the people who abandoned God. Ayan. Dahil sa kawalan ng milagro o pagkilos ng Diyos, siya ay nagkaroon ng pag-assume. Ano nga ba yung assume? Pinagpalagay niya. Pinagpalagay ni Gideon na inabandona o sila ay iniwan ng Diyos. Subalit, ito po ay hindi totoo dahil ang tao po ang nag-abandona sa Diyos. Ang Diyos po, dinideklara natin that He is a loving God, that He is a faithful God, that He is a good God, etc. Lahat ng magagandang attributes of God pwede kong banggitin. Pero kapatid, kahit na lahat ng kagandahan ng Diyos banggitin ko, kung tayo po mismo ang nag-aabandona o umiiwan sa Diyos, wala pong magagawa ang Diyos dahil binigyan tayo ng free will ng Diyos. Binigyan po tayo ng free will o kalayaan ng Diyos na magdesisyon. At pag ang desisyon natin ay hindi natin kilalanin ng Diyos o iwanan natin siya, walang magagawa ang Diyos. Binigyan niya tayo ng kalayaan na magdesisyon. At yung mga Israelites na tinatawag ni Gideon na kanyang kababayan na nakakaranas ng mga trahedya, ang feeling ni Gideon, bakit wala kang kinikilos o Diyos? Bakit parang iniwanan mo, inabandona mo kami? Pero hindi niya alam. Ipinagpapalagay niya na ang Diyos ang nag-abandona, pero yung mga tao, and there are times na ganito tayo. Once na maganda ang ating kalagayan sa buhay, vice versa. Pag maganda ang ating kalagayan sa buhay, parang mas mabilis na lumayo tayo sa Diyos at mas sundin yung mga hilig ng laman o yung gusto nating gawin. For example, linggo lang ako may time. Linggo lang ako pwedeng mag-malling. Saka na lang yung church. Andyan lang naman yan. Akala natin ganun lang. Siloso ang Diyos. Gusto niya, siya lang ang ating pag-ukulan ng number 1, attention. At hindi natin, yung isang hindi mo pagdalo, masusundan na yan. O diba, ikaw na nanonood ngayon, kaya ka nahihiya. Pero I would like to tell you one thing. Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Pero gusto ng Lord, bumalik ka sa Kanya. Ibigay mo yung dati mong init. Bakit? Ang Diyos ay naghihintay sa'yo matagal na. Mahal ka ng Diyos, bumalik ka. Ibigay mo muli ang init ng iyong paglilingkod. Dahil ang Diyos, nakikita niya, nararamdaman niya ang lahat ng nararamdaman at ginagawa mo. Madali nating iwanan, abandonahin o baliwalain ang Diyos maging sa ating pagsunod. At maraming mga sitwasyon na pwede tayong ilayo o malayo sa Diyos. Amen? Yung kaabalahan mo sa trabaho, pwede kang ilayo sa Panginoon. O yung mga wrong conception o yung mga mali nating iniisip, minsan ilalayo ka nito sa Panginoon. At hindi na tayo makasunod sa kanyang kalooban. So, kaya nakaranas ang bayan ni Gideon at ang mga kababayan niya ng trahedya, hindi dahil sa wala nang ginagawa ang Diyos, kundi ang tao mismo ang lumayo. And I hope today, this morning, wag nating hayaan na tayo ay makalayo. Bakit sinabi kong makalayo? There are times na ayaw mo naman talaga at ayaw talaga nating lumayo sa Diyos.
Pero meron mga estratehiya ang kaaway na ginagamit upang tayo ay malayo sa Kanya at hindi na tayo makasunod sa Kanyang layunin at kalooban. May sadyang estratehiya ang kaaway na magaling siya, na hindi mo mamamalayan in a subtle way, you'll not know it na ikaw pala ay malayo na sa Kanya. Sa una, may rason ka. Ang susunod, may rason ka ulit. Sa pangatlo, ayaw mo na talaga. We're abandoning God without knowing na sa pag-abandona natin sa Diyos, meron tayong consequence na mararanasan. Binibigyan ko po ito ng diin para huwag nating maranasan yung bunga ng ating pag-disobey o hindi pagsunod sa Diyos. They knew what God expected of them. They had His laws, but choose not to obey them. Ayan. Alam naman ng mga Israelites na kung ano ang inaasahan sa kanila ng Diyos. At yung batas, the 10 Commandments, is with them. Binigay sa kanila. Ngunit mas pinili nila na hindi sundin ang Diyos. There are times na ganito tayo. Alam natin yung hindi at dapat, di ba? Pero, there are times na mas pinipili natin yung hindi dapat kaysa dapat. Tama ba ako? Oo naman. Dahil napapansin ko, especially the Christian, okay lang kasi yung wala kang pagkakilala pa sa Diyos eh. Maiintindihan mo eh. Pero yung ikaw, nakakilala ka na sa Diyos, alam mo yung ayaw ng Panginoon, alam mo yung hindi dapat, and yet, we keep on disobeying God. Patuloy nating hindi sinusunod ang Diyos. Ngayon, pag dumaranas tayo ng tinatawag na bunga ng ating pag-disobey, biglang ki-questionin natin ang Diyos. Asan ka, Diyos? Totoo ka ba? Bakit ganito? Bakit mo ako iniwan? Pero ang totoo, hindi siya ang nang-iiwan. Tayo ang nang-iiwan sa Kanya. Subukan mo lang 1 month kang hindi mag-church. Iba na yung pagpunta mo dito sa church, parang iba na. Nararanasan niyo ba yan? Yung pakiramdam mo iba na. Andyan na ka. Yung presence mo andyan. Pero parang iba. Nawawala na kasi yung tinatawag na closeness with our brothers and sisters. At pag nawala na yung closeness, meron ka ng assuming mind na, hindi na nila ako, hindi na katulad nung dati. Di ba? Wala na yung gaya ng dati. We're assuming. So, ang sabi ko nga sa inyo, ang kaaway, kung kumilos in a subtle way, o sa hindi madaling mahalata, kumikilos siya sa atin. May strategy siya. And the reason why we need to worship God as much as possible every Sunday, we should attend to worship God. Ang dahilan nito, para ma-develop sa atin yung tinatawag na brothers and sisters relationship bilang iisang o bilang anak ng Diyos na may iisa tayong Ama. That's why we call each other brother and sister. Iisa lang ang Ama natin. And we are the body of Christ. Pero nagkakaroon ng tinatawag na animosity dahil dun sa may ginagawa ang kaaway. Kaya nga dapat nagpapatuloy tayo. Diba? Bakit ba kailangan linggo-linggo ba talaga dumalo? Yes, kapatid. Bakit linggo-linggo? Ma-develop yung ating relationship with one another. Ma-develop yung ating isipan na sa salita ng Diyos ay magkaroon ito ng epektong positibo lagi. Kasi sa labas, laging negatibo ang maririnig natin sa mundo. Amen? Tataniman tayo ng takot. Pero alam nyo, may mga ibang paraan ng kaaway para yung wag tayong makasunod sa Kanya. At laging may consequences. Laging, uulit-ulitin ko, laging may bunga ang hindi natin pagsunod sa Diyos. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Maaring ito sa relasyon sa pamilya. Maaring ito ay sa pananalapi, hanap buhay. Maaring sa pamamagitan ng sakit. Itong 4 na to ang matinding bunga na kung tayo ay malalayo sa Diyos dahil sa ating pag-disobey o
o hindi pagsunod, kapatid, itong 4 na bunga na to ay malapit sa atin. Malakas ang loob kong magsabi. Di ba? Nagka-cancer ako. Etc. ang sakit. Here I am. Malakas na malakas. Hindi halata na duman ako sa cancer. Hindi rin halatang wala akong pera. Ang pera ko kasi wini-withdraw ko sa Panginoon. Why? Dahil kahit mahirap, sumusunod ako. Actually, kagabi mahilo-hilo na ako. Yung mata ko umaatake na naman. Na parang nasusuko ako na sumasakit. Ito po yung resulta ng pag-opera. Pag sumusumpong. Sabi ko kay Brother Nelson, sabi ko, Siddharth, sumasakit na naman ang ulo ko. Overwork. Nung mga hindi ko nagawa. Sabi niya, overwork ka. Sabi ko nga, oo nga siguro. Tsaka basa ako ng basa. Mahirap, pero kailangan sumunod pa rin. Gawa pa rin ako kagabi, gabi na. May ginagawa pa rin ako, sumusulat pa rin ako habang nagbabasa. Bakit? Bahagi yon ng pagsunod ko bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos. Amen. Ano ang bahagi nyo? Bilang anak ng Diyos, meron. We just have to know it this morning. As foretold by Moses and Joshua, God's blessing came only when the people were obedient. Just as the Lord told Moses, I am Almighty God, walk before me and be blameless. God has the same message for us today. Ayan. Ito sinabi ni Moises na ang pagpapala ng Diyos, darating lamang ito sa mga taong sumusunod sa Kanya. At katulad po ng sinabi ng Panginoon kay Moises, ano ang sinabi? Ang sabi dito, I am Almighty God. Ako ang makapangyarihang Diyos. Lumakad ka sa aking harapan at ikaw ay maging blameless. Kapatid, pag nagpatuloy ka sa Panginoon, kahit mahirap, makakalakad ka ng walang kapintasan. Pipintasan ka ng tao, pero sa harapan ng Diyos, trying hard ka, pero sa Kanya, blameless ka. Amen? Amen po? Yan! And paanong sinabi niya kay Gideon na, ako ang makapangyarihang Diyos, lumakad ka sa aking harapan at ikaw ay lumakad ng walang kapintasan. Sasamahan kita. We are to obey the Lord in every respect because He is God. Sundin natin ang Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay dahil Siya ay Diyos. Tayo ay nilikha niya. Siya ay Diyos. Sapat na itong rason para sundin natin Siya. If we do not think the benefits of obedience are worth it, consider who is God. Ayan. Kung hindi natin iniisip ang benepisyo sa pagsunod o yung pakinabang sa pagsunod, kung gaano ito kahalaga, abay, isip-isipin natin, sino ba itong Diyos talaga? Itong Diyos na to, the only one with the power and ability to meet our every need. Itong Diyos na to, na minsan hindi natin nakikita kung gaano ka makapangyarihan, gaano kalawak ang kanyang sakop para hindi ka makita, para hindi ka maramdaman. Ito lang naman ang Diyos, yung may kapangyarihan at abilidad para katagpuin ang ating mga pangangailangan. Amen? Alam niyo, natutuwa ako dahil nung ang church na to ay nagsisimula, hindi ko nakita na bibigyan tayo ng ganitong church. At hindi ko rin nakita na magtatagal ako bilang pastor. Alam niyo kung bakit? Ang nakikita ko, yung aking kahinaan, ang nakikita ko yung aking kapintasan, yung aking mga kakulangan. Subalit, habang tayo ay sumusunod sa Diyos, yung ating mga kakulangan, yung ating mga kapintasan, at anumang bagay na negatibong iniisip natin sa buhay natin, dito natin makikita ang miracle of God. And for me to have this church is a miracle. And for me, turning 33 years as a pastor of this church, hindi ko nakita na aabot ako sa ganito. Kasi gusto ko nga, 50 years old, mamatay na ako eh. And now, I am 65. Kaya, for me, this is the work of God as we obey Him. Amen? This is not my work. I am His servant.
Pero this is the work of God na gusto kong makita nyo, makita ng bawat isa sa atin na habang tayo ay sumusunod sa Diyos, merong himala na gagawin sa atin ng Diyos. Amen? Just continue obeying God. Eto na, the essence of obedience. Kumbaga, ang kabuluhan ng pagsunod sa Diyos. Number 1, God calls us in the midst of our present obedience. God calls us while we are faithfully engaged in our present task. As we prove faithful, He gives us more responsibility. Alam niyo mga kapatid, pasisimplihin ko to. Ako po ay hindi nagsimulang pastor. Nagsimula po ako dun sa bawat may gawain na ako'y iniimbitahan, sumasama ako. I remember with Pastora Len, nung bata-bata pa tayo noon. In the mid-20s tayo. Ako noon siguro mga nasa 26. Kung saan ang Bible study, sa isang linggo, mga 3-4 na Bible study, pupunta kami, nakakarating kami ng Cubao. Naalala mo, nung doon pa tayo sa Barrio Fiesta, nagba-Bible study kami sa Barrio Fiesta kasi nagpapa-Bible study doon. Attend kami diyan sa Cubao. Bukod pa yung dito sa Rancho. Basta kung saan ang Bible study, punta kami. Hindi kami nanghihinayang doon sa oras, yung gastos. Basta ang gusto namin makapunta. At hindi ko namalayan, nagsimula lang ako noon sa special number eh. Ang kinanta ko lang, di ko malilimutan yung kinanta ko. Hindi pa ako ganun kaanong Christian ang kinanta ko. Walk with faith in your heart and you never walk alone. Hindi ko naman alam na sa Diyos yung kanta na yun eh. Basta gusto ko lang kantahin kasi gusto ko yung message. Walk with faith in your heart and you'll never walk alone. For with faith in your heart, the world is yours too. Nag-special number ako. Hindi pala maganda yung boses ko. 20 lang yung tinanggap ko na price. Pero alam nyo, may nakakita pala doon. Kasi ako, parang kung ano ipagagawa, sige, sunod lang ako. Wala, di ko naman alam kung anong kwenta nung ginagawa ko. Hanggang sa pinag-practice ako. Sister Emma, mag-practice ka. Practice naman ako. Naging back-up. Nung sumunod, abay, song leader na. Doon sa maliliit kong pag-engage sa pagsunod, sa mga gawain na hindi ko nga alam kung mga gawain, hindi ko. Alam nyo naman, pag hindi ka Kristiyano, hindi mo alam yung mga tinatawag na gawain. Basta ako, sige lang, sama-sama lang. Dumating yung time. Abay, hindi lang ako naging song leader. Humahawak na ako ng program, di ba, Pastora Len? Lahat ng tatayo sa pulpito, dadaan sa akin. O, pakikinggan ko. Sige, manalangin ka. Paano ka mag-MC? Sige, pakikinggan ko. Ayun, patatayuin na. Kasi pag hindi ko inanot magpalpak sa harapan, ako mananagot. Hindi ko alam, iyon pala ay isang gawain na hindi ko alam, sumusunod na pala ako. So God calls us while we are faithfully engaged in our present task. As we prove faithful, He gives us more responsibility. Ganito po ang nangyari talaga sa akin. Hindi ko alam, sige, sunod lang. Wala naman, hindi ko alam na iyon ay isang uri na pala ng paglilingkod. Maliliit na uri ng paglilingkod, pero hindi ko alam yung ginagawa ko, doon din pala ako tatawagin ng Diyos. In the midst of engaging in those little tasks na ginagawa ko, doon ako tatawagin ng Panginoon. At hindi ko napansin, ang dami ko ng responsibilidad. Alam nyo, dumating sa point, tagapaglinis ako ng banyo, naalala ko, diyan sa Marikina, naalala mo noon sa Luyong, na ginagawang church yun, pinauupahan. Abay, nakaterno-terno ako. Pagdating sa church, maglilinis lang ako ng inidoro. Tapos ako pa ang pagkatapos ko maglinis ng inidoro, ako naman ang andoon na bigla sa may pintuan, mag-a-usher na ako. Hello po, magandang umaga po. Welcome po. Kailangan daw laging ready ang smile. Wear your smile always. Magandang umaga po. Ay, upo po kayo dito. Kaya yung mga ginagawa nyo, pinagdaanan ko yan. Hindi ko namamalayan, dumadami na yung aking responsibility
responsibility. As we prove faithful, He gives us more responsibility. And that is because of our obedience. Amen? Pag kayo binibigyan ng responsibility, sa tingin nyo, hindi ka masyadong mapapansin doon sa responsibility dahil tagalinis ka lang ng inodoro. Kapatid, merong nakakakita sa iyo ang Diyos. Hindi yung mga tao. Tagalinis ako ng inodoro. Sa bahay, hindi ako naglilinis noon kasi meron kaming kasama sa bahay na tagalinis. Pero sa church, naglilinis ako ng inodoro. Why? That is serving the Lord. The little things we do for God, iyan ay isang paglilingkod. Amen? In the Bible, we often see God's call comes while we are completely immersed in their current challenges. Ayan. Sa Biblia po, makikita natin yung mga Bible characters na tinawag ng Diyos. Sila po ay tinawag nung sila ay ando na, they're immersed. Ibig sabihin, sila ay nakalubog o sila ay nasa ilalim ng kanilang pagsunod sa Diyos, saka sila tinawag. For example, Moses. Si Moses po, dahil nakapatay siya ng Egyptian, ang consequence nun, pero hindi niya pa alam na siya ay isang Hebrew. Hindi niya, ang alam niya, anak siya ng Paraon. Napatay niya yung Egyptian. Pinalayas siya sa Ehipto at doon siya ay nasa wilderness o nasa, ano na nga yung wilderness sa Tagalog? Sa ilang, disyerto. Kasi baka ilang, nakakailang, di ba? Disyerto, pero sa ilang po iyon. Habang andun siya, nagmumuni-muni siya, at sumusunod siya dun sa mga taong nagsasabi sa kanya, na ikaw ay isang Hebrew at sumunod ka sa Panginoon. Alam nyo, sumunod lang naman siya. Ginawa siyang tagapag-alaga kung ano-anong ginagawa. Para habang gumagawa siya ng mga bagay na hindi niya alam na iyon ay isang uri ng pagpapailalim sa Diyos o pagsunod sa Diyos, doon siya tinawag ng Diyos. Alam nyo, minsan, may mga bagay na nangyayari sa atin. Nasa gitna tayo ng hamon ng buhay. Mga challenges. China-challenge yung iyong buhay. Hinahamon yung iyong kakayanan. Kung kailan nasa gitna ka ng ganun, saka katatawagin ng Panginoon. Hindi nyo ba napansin? Ako noon, kung kailan ako parang lubog na lubog sa sitwasyon, doon pa ako tinawag ng Diyos. Kasi ako naman may katigasan din ang ulo, pero sumusunod ako. At minsan, hinahayaan ng Diyos na sa panahon na nasa gitna ka ng challenge ng buhay at ikaw, kahit na nasa gitna ka ng hamon ng buhay na nahihirapan ka, pero meron ka pa rin ginagawang mga little things na pagsunod sa Diyos, doon kanya tatawagin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi tinitingnan ng Diyos. Dahil ba sa baha, mag-church ka o hindi? Gagawin mo pa rin ba yung paglilingkod? Hindi ba tayo? Nung linggo, ilan yung hindi nakapag-church? Anong dahilan? May baha. Kaya nga, habang nasa Bicol ako, sabi ko, siguro kaya maraming hindi nakapag-church dahil nagwawalis ng putik. Pero kung ngayon hindi pa kayo dumating, hindi na yon ang dahilan, ang putik. Meron na kayong ibang dahilan. And I praise God, andito po kayo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ibig sabihin, ipinaglalaban mo ang iyong pagsunod sa Diyos na sambahin mo siya. Kaya kahit na parang masarap matulog na lang dahil nakakapagod, di ba? Hanggang ngayon yung iba, nakita ko may mga putik-putik pa. Pero ipinaglaban nyo na sundin ang kalooban ng Diyos na siya ay sambahin. Amen?
So, doon tayo tinatawag ng Panginoon, doon sa gitna ng mga hamon ng buhay, pero kaya mong ipaglaban, kaya mong gawin yung kalooban ng Diyos na ipaglaban mo. Nagagawin ko pa rin ito, Lord. Susunod ako sa'yo. Doon siya tatawag sa'yo. Aba, itong anak ko na to, pwede kong mapagkatiwalaan. Pwede ko itong tiwalaan ng mga responsibilidad na kaya niyang gawin at ipaglaban kahit na may mga sitwasyon sa buhay. Amen? Kaya ba natin? I remember, nung nasa kasalukuyan akong sa gitna nung laban ko sa cancer, sabi ko, kasi dapat January 3, ikikemo na ako. Ako gumagawa ng schedule sa mga preacher. Aba, ini-schedule ko yung sarili ko. 1 buwan. Ako ang preacher. Walang ibang magpipreach. Ako lang. Dapat, di ba, sasabihin ko na lang sa sarili ko, huwag ka munang mag-preach, may cancer ka, ano ka, ipahinga mo yan. Pero, hinamon ko ang sarili ko at binigyan ko pa ng responsibilidad, mag-preach ka, dahil kung yan na ang huling taon ng buhay mo, at least nakapaglingkod ka kahit nasa gitna ka ng cancer. And I made it. After 2 months, cancer-free ako. Walang kemo-kemo. Diba? Because the miracle of God works when we do our job, task given to us. Sabi ko, Lord, mamamatay na ako. Pero hindi pa pala. Kasi meron pang binibigay sa atin ng Lord na pagkakataon to serve Him. We should obey. Gideon was man who obeyed God by focusing on the task at hand. Ito po ang maganda kay Gideon. Dahil siya ay naglilingkod sa Diyos kahit na ang dami niyang tanong. Meron pa siyang mga assuming, pero sumunod pa rin siya at itinuon niya ang kanyang sarili sa Diyos na, Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, kaya itong ginagawa ko ngayon, dito ko ituto ng aking sarili. Dapat ganun po tayo. Wag yung, dahil may sitwasyon, ay, Lord, saka na lang muna ako maglilingkod. Saka na lang, Lord, pag magaling na ako, pag okay na ang finances ko, Lord, saka ako maglilingkod. Hindi. All the more, kung ang sitwasyon mo ay talagang negatibo ang sitwasyon mo sa buhay, everything na makiklaim natin na negative, pag naroon ka sa gitna ng ganong buhay, mas lalong maglingkod ka sa Panginoon. Ganyan po ang ginawa ko. Kaya tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ko pa rin, di ba? So, ganun po. Ano man yung mga sitwasyon natin ng buhay, all the negatives, darating yan. Pero kahit sa gitna ng ganun, nagpapatuloy tayo, tatawagin ka ng Diyos. Lalo sa paglilingkod sa Kanya, itataas unti-unti yung level ng iyong paglilingkod na hindi mo namamalayan. Amen? Basta sunod lang tayo, sunod. Obey lang tayo ng obey. Amen. Number 2, God expand and uses the abilities He has already built in us. Tandaan natin. Nung ikaw ay ipinanganak, kapatid, ikaw. Kasama ako doon. Nung tayo ipinanganak, meron ang tinatawag na built-in. Pag sinabi bang built-in, ano yun? Andiyan na sa'yo yun. May built-in ng abilidad. Meron ng kasamang abilidad na inilagay sa'yo, sa atin ang Diyos. Ayan o, God expand. Paano ba pag-expand? Pinalalawak niya at ginagamit yung mga abilidad natin na nung ipanganak ka, andyan na yan. Hindi ko nga alam na marunong pala ako mag-preach. Napakamahiyain ko nung nag-aaral ako noon. Sinasabi ko nga sa inyo noon, di ba? Lagi kong sinasabi sa testimony ko. Nung nag-aaral ako, ang tumataas ang marka yung katabi ko. Kasi, alam, yung teacher, pag nagtatanong, alam ko ang sagot, pero mahiyain ako. Imbis na tumaas ang kamay ko para sumagot, ibubulong ko sa katabi ko. Sabihin ko, ito sagot. Yung katabi ko naman, pag binulong ko, tataas siya ng kamay. Siya ang sasagot, tama.
Siya yung mataas ang grado. Ako hindi. Napakamahiyain ko. Pero ngayon, may bakas bang mahiyain ako? Sabihin nyo, makapalang mukha. Because this is the built-in ability of God na inilagay sa akin. Nakailan ko lang na-discover nung ako ay sumunod sa Diyos. Tumatayo na ako. Nag-MC ako. Yung sama ko, gustong-gusto nila akong mag-MC. May mga built-in na abilidad sa inyo, kapatid. Hindi ko alam kung ano ang built-in abilities na iniligay sa iyo ng Diyos yan. Maraming abilities. Kaya lang, how can you discover, ayaw mong magsunod? Paano i-expand ng Diyos? Paano palulutangin ng Diyos yung built-in ability na inilagay sa'yo? Lagi ka lang ganito sa church. Pastora, wala akong alam dyan. Pastora, grade 2 lang ang ina ko. No read na write pa ako. Paano na? Hindi, paano na ang paglilingkod? Kayo naman, inuunahan niyo ako. What I mean is this. Paano mo madidiscover yung galing mo? Na dito ka pala magaling. Kung laging, kapatid, gawin mo ito. Ay, pastor, sorry. Hindi ako dyan. Hindi ko kaya yan. Talagang hindi mo kaya kasi ayaw mo. Pero kung inuutusan ka na sabihin sa'yo, kapatid, gawin mo ito. Ikaw naman, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Sige lang. Doon ngayon, palulutangin ng Diyos yung built-in na nilagay sa'yo dyan. Kung ano man yan. Palulutangin niya, palalawakin niya, at gagamitin niya para sa kanyang pangalan at ikapupuri. Amen? Pero kung lagi ka lang, Pastor, grade 1 lang inabot ko. No read, no write nga ako eh. Huwag niyo sa aking sabihin yan. Sa rapo-rapo, hindi siya nakapag-aral, hindi marunong magbasa. Pero dahil gusto niyang basahin ang Biblia, gusto niyang matuto, abay, nabasa niya ang Biblia, ngayon pastor na. Saan ba yung rapo-rapo? Sa Bicol. Tawid ng dagat yun. Akalain mo yun, wala namang, hindi nag-aral. Pero because he desired to read the Bible and serve the Lord, yung pagnanais niya na yon na paglingkuran ng Diyos, na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Bibliang kaparaanan, ibinigay ng Diyos. Kapatid, hindi mo alam kung paano ka maglilingkod sa Diyos. Pero kung you just yield, pag sinabing yield, ano sa Tagalog? Nagpapatianod ka lang, yes Lord, here am I. Use me. Hindi yung tanggi ka. Wala talaga. Paano niya i-expand? Paano niya gagamitin yung galing mo? Diba? Ako nga, hindi ko alam na makakapagpastor ako. Mahihain nga ako eh. Pero andito ako. Bakit? Pinalawak ng Diyos. Ginagamit niya yung abilidad ko. Hindi ko alam. Marunong din pala akong kumanta. Marunong din pala ako magsalita. Hindi naman ako English-speaking person. Hindi ako magaling sa grammar. Pero medyo natututo rin ako, di ba? Hana. Si Hana po ang editor ng preaching. Pagkatapos kong gawin ang preaching, ibibigay ko sa kanya, i-edit niya kung ano yung mga hindi tama sa grammar. And praise God, tinitingnan ko, kumukunti na yung binabago ni Hana. Ibig sabihin, ina-expand, inaayos, pinalalawak yung aking abilidad. Kaya ngayon, natututo na rin ako mag-English, di ba? Kaya nyo rin yung kaya ko. Because of God. Siya ang kikilos eh. Amen? Gideon was surprised by what God told him to do. He did not want to jump into a task for which he felt ill-prepared. Ayan. Nasurpresa si Gideon. Binibigyan siya ng isang gawain. Sinabi sa kanya, ito, gawin mo to. Kumuha ka ng mga tao. Lumaban ka sa Midianites. Yung Midianites ay 15,000. Ang tao na kasama ni Gideon ay 25,000. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Bawasan mo yan. Masyadong marami yan. Ito na yung ine-explain ko yung andun sa babasahin dapat natin. Sabi ng Panginoon kay Gideon, masyadong marami yung 25,000. Pumunta ka doon sa tubig. Padilaan mo yung tubig. Kung sino yung makakasunod, sila yung makakasama mo. Paiklin ko yung kwento ha.
Sumunod naman si Gideon. At sa pagsunod ni Gideon, nabawasan ng 10,000. Pero sabi ni Gideon, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Bawasan mo. Sabihin mo sa kanila, kung sino yung mga takot na makipaglaban, sabihin mo, umuwi na. Nung sinabi ni Gideon na, yung mga takot sa inyo, makipaglaban, umuwi na kayo. Abay, from 15,000, natira 300. Minsan ganito tayo. Sino yung gustong maglingkod sa Lord? Ang dami. Ito ang gagawin mo. Matira, isa na lang. 300 ang natira. Sabi ng Lord kay Gideon, okay na yan, 300. Nasurpresa si Gideon. Alam niyo kung bakit? Ang lalabanan ni Gideon na 300 ang kasama niya. 15,000 na Midianites ang lalabanan niya. Hindi siya ganun kahanda. Alam niya yung kakulangan niya. Nasurpresa siya. Letter B, facing overwhelming odds. Ayan, sa pagharap ng nakakalulang mga sitwasyon, Gideon was afraid. Di ba tayo pag minsan ganun din tayo? Yung sa pagharap natin ng sa napakalaking laban sa buhay, parang ang hirap, hindi natin kaya. Takot si Gideon, pero naiintindihan ng Diyos yung takot ni Gideon. 300 kontra 15,000, hindi ka ba naman matatakot? God understood his fear but did not excuse him from his task. Kahit naiintindihan ng Diyos yung takot ni Gideon, at ganun din tayo kapatid. Yung mga takot na minsan nararamdaman natin dahil sa napakalaking laban na kinaharap natin sa buhay. Maring sakit yan, pananalapi, maring relasyon yan, kapatid. Pero sasabihin ko sa iyo, naiintindihan, nauunawaan ka ng Diyos. Pero hindi tayo i-excuse ng Diyos para gawin yung trabaho o gawain na dapat gawin natin. Why? Kasi ang gusto ng Lord, expand, palawakin, at gamitin yung iyong abilidad na andyan lang nakatago. Kaya sabi ang libingan daw ang pinakamayaman. Alam niyo kung bakit? Ang daming namamatay yung kanilang mga abilidad. Yaman ng buhay, na galing, nakamatayan na hindi na-explore, hindi na ilabas, hindi na expand, hindi na gamit. Nakalibing yung mga abilidad, galing na dapat ikinayaman mo, galing na dapat ikina-improve ng iyong pagkatao at buhay mo. Kasi ayaw mong mag-grease. Si Gideon, nakita takot yun. Takot siya, nakita yun ng Diyos, nauunawaan ng Diyos. At kapatid, sasabihin ko sa iyo, nauunawaan ng Diyos yung nararamdaman mong takot, kaya hindi ka makapag, tawag dito? Yung parang maka-fly, yung ganun, maka-soar sa buhay. Naintindihan niya yun. Pero, hindi ka excuse para hindi mo gawin. Kaya ngayon, minsan pinararanas sa iyo ng Diyos yung mga sitwasyon na lalo kang masasaktan, lalo kang mahihirapan. Hindi dahil gusto kong saktan at pahirapan ng Diyos, kundi para matuto kang Lord, yes, I will serve you, I will obey you. Amen. Yung fully surrender ka na sa Kanya, na ibibigay mo na yung buhay mo. Kasi tayo, pag may galing at may lakas, magganit tayo. Parang nakikipaghilahan tayo sa Lord. Pero hindi po tayo i-excuse ng Diyos. Tandaan mo, kung ikaw ay anak ng Diyos, may built-in na abilidad sa buhay mo, galing sa buhay mo, na gusto niyang explore, mailabas mo, at magamit ka, yung layunin sa iyo ng Diyos na maganda ay mangyari. Amen? Huwag mong bulukin yan. Huwag mong hayaan na hanggang sa kamatayan dalhin mo yan. Hindi lumabas, hindi nagamit. Amen? Si Gideon, dahil sa nakita niyang laki ng haharapin niyang laban, at alam naman ng Diyos, sa halip, hinayaan ng Diyos si Gideon na magkamaling mapunta sa kampo ng kaaway. Kumbaga, napunta siya doon sa kampo ng kaaway na hinayaan ng Diyos. There are times na napupunta tayo sa kampo ng kaaway. Ano yung mga kaaway na yun? Yung ginagawa ng kaaway sa atin. Bakit kaya ako napunta sa ganitong buhay? Bakit nagkasakit? Kampo ng kaaway. Hinahayaan ng
Diyos. Ayan, hinayaan ng Diyos si Gideon na magkamaling mapunta dun sa kampo ng kaaway. At nung andun siya, ayan diyan sa Judges, nung andun siya, narinig niya nag-uusap. Yung mga tao, narinig niya na, nako, yung sandata na yan, kay Gideon yan, yung lingkod ng Diyos. Mananagumpay yan. 15,000 kontra 3,000. Ay, 300. Nung marinig yun ni Gideon, tingnan nyo ha, minsan yung takot natin para maglingkod sa Panginoon, hinahayaan palalo tayo ng Diyos na mapunta doon sa kampo ng kaaway. Alam nyo kung bakit? Para palitawin ng Diyos yung tapang natin. Nung dinala ng Diyos, hindi talaga dinala, hinayaan ng Diyos na magkamali si Gideon. There are times na yung pagkakamali natin, hinahayaan ng Lord. Kasi doon niya gustong palitawin yung ating tapang. Yung ating galing, yung iyong talento. Nung mapunta si Gideon sa kampo ng kaaway, narinig niya, oh, ito, yung sword na may lingkod ang Diyos na yun si Gideon. Ayun, papatay yung ganito, ganon. Na lalaban, na magbibigay ng katagumpayan. Pinalakas ngayon yung loob ni Gideon dahil sa narinig na yun. Nung paglakas ng kalooban ni Gideon, lumaban siya. 15,300, lumaban siya ng buong tapang. Ano ang point ko dito, kapatid? Minsan, dumadaan tayo sa mga sitwasyon na hindi maganda. Dahil sa nakikita natin yung sitwasyon na yan, nakakatakot lumaban, nakakatakot ipaglaban ang buhay, nakakatakot magpatuloy. Pero alam nyo, yun pala yung paraan ng Diyos para palitawin yung tapang mo, yung galing mo, at kung ano mga abilidad na meron ka na naka-built-in sa'yo. Ang Diyos ang kumikilos. Hindi naman talaga ikaw, hindi tayo. May sariling pamamaraan ang Diyos. Ituloy natin. Are you facing a battle? God can supply the strength we need for any situation. Humaharap ka ba sa hamon o laban ng buhay? Kayang supplyan ng Diyos yung mga sitwasyon na ito. Do not be startled the way He helps us. Kapatid, huwag tayong magulat kung may ginagawa sa atin ng Diyos. Minsan yung ginagawa ng Diyos, hindi natin maunawaan, pero wag kang magulat kung paano siya tumutulong. Alam nyo ba, nakita ko, na kaya ko palang sumagupa sa laban ng buhay, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, kahit sa kawalan. Doon ko nakita na kaya ko pala, yung panahon na wala na akong inaasahan, kundi talagang sinuko ko na sa lahat sa Kanya, doon ko nakita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Minsan hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Kasi ang iniisip natin ang pagkilos ng Diyos, presto, pagpapalang napakarami, magandang trabaho, biglang ang ganda ng relasyon, masiglang-masigla, walang sakit at karamdaman, lahat nasa iyo na. Yun ang inaasahan natin, na pagkilos ng Diyos, hindi. Minsan kung kailan yung talagang walang-wala ka na, magugulat ka, doon pakikilos ang Diyos. Ganun siya kumilos. Dramatic siya. He is full of surprises. Ako nga hindi ko alam, may bahay na pala ako sa Bicol. In my Father's house are many mansion. Sabi doon. At isa ka sa may mansion doon. Amen? Huwag mong tingnan, basta wala akong bahay. Ba't ako may bahay ba? But I praise God. Binahay niya ako. Di ba? At meron akong naghihintay na bahay, mansion pa. Like Gideon, we must listen to God and be ready to take the first step. Katulad ni Gideon, kahit overwhelming, talagang napakalaki ng laban na nakikita niya, pero makinig lang tayo sa Diyos. Makinig ka lang. At sa iyong pakikinig, maging handa ka, kapatid, na gawin yung unang hakbang para sumunod sa Kanya. Kasi tayo, yes Lord, I want to serve you. I want to obey you. O sige, hakbang na. Lord, hindi ko kaya yan. Alam nyo ba, sa bata, ang pinakamagandang yung baby, ang pinakamaganda yung unang hakbang. Alam nyo kung bakit? Doon mo malalaman yung bata kung hahakbang, ibig sabihin nun, kaya niya. Pero pag ang bata, sige lang ng ganon, ang hirap nun. Pero kapatid, si Gideon,
Kahit nakita niya yung overwhelming odds, yung napakalaking laban, sumunod pa rin siya. Hindi niya tiningnan yung kakulangan niya. Hindi niya tiningnan yung kanyang mga kahinaan. Ang tiningnan niya, susunod lang ako sa Diyos, doon lang siya nakatuon. Amen? Only after we begin to obey God we find the courage and realize that we can move ahead through God's supplied abilities. Ayan. Tanging pagkatapos ng na simula natin yung paghakbang bilang pagsunod sa Diyos, doon natin matatagpuan at malalaman na tayo pala'y may tapang. At makaka-move on tayo, yung makakapagpatuloy tayo sa ating takbuhin o gusto nating gawin dahil ang Diyos po ang magsusupply sa iyo at sa akin ng mga abilidad. Katulad po ni Jeremiah. Alam niyo ba si Jeremias, ang sabi doon, bago ka pa anyuan sa sinapupunan ng iyong ina, itinalaga na kita na maging propeta. Alam niyo mga kapatid, hindi mo alam. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina. Tayo, meron ng itinalagang buhay sa atin ng Diyos. Kaya lang pag ayaw nating lakaran yung buhay na yon, bibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili. Pero pag tinahak mo ito, magpatianod ka lang kung ano yung gusto ng Diyos sa'yo. Alam nyo, mamamalayan mo, andoon ka na doon sa gusto ng Diyos at mamamalayan mo, iba na ang buhay mo. Ibang buhay ko noon, contrary sa buhay na ganito. Naalala ko noon, pagpupunta pa ako noon sa sabungan, ang aga-aga, brales pa ako. Naka-backless. O, diba? Nakikita mo ako noon, Nick, naka-backless. Maninigarilyo ako. Pinabibilog ko yung smoke. Ayan, si Kaling, alam yan. Si Maring Connie, lalo, dahil kasugal kita. Ay, praise God, at ito na pala yung mga kasugalan natin, Pastor Oji. Palakpakan nga natin ang Panginoon. I just realized, andito na pala yung manunugal. Napakabuti talaga ng Lord. Tingnan mo nga naman. Dito na si Kaling, si Maring Connie, classmate. Yan mga class. Ayan, patotoo yan. Sila talaga. Diba nakikita nyo ako? O, diba? Habang nasa entre-4han ako, nakadextrose ako. Hindi totoo yan, mga kapatid. Pagkatapos magpipreach ako ngayon, kung makikita nyo ako noon, hindi nyo ako paniniwalaan na ito si Pastora. Bakit? God can change everything in our lives. In His power. Not by our own power. Wala tayong kapangyarihan na baguhin ang buhay natin. Only God can change us. Only God can change our situation in life. Amen? Si Pastora Dayan nga, hindi ko maintindihan eh. Kung bakit kung kailan namatay yung asawa niya saka nag-Dubai. Isang kabalintunaan. Oh, Tagalog yun. Diba? Sabi ko, iba talaga ang Lord eh. Nung buhay pa yung asawa niya, Cinderella yan eh. Pupunta sa church. Pag ganing oras na, uuwi na. Abi, bigla nakarating ng Dubai. 1 month halos. And 1 month, di nyo nakita, diba? Iniisip ko yung mga ganon. Paano nangyayari yung mga bagay-bagay na ganon? Iyon po ay sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi ko, dapat kamamatay lang yung asawa niya, nagmumukmuk dapat yan, diba? Hindi, nai-enjoy niya yung Dubai, picture-picture. Dahil pinag-enjoy siya ng Panginoon para limutin niya yung mga mapapait na maaaring maging dahilan para siya ay panghinaan. Kaya nagpaalam siya sa akin, Pastora, pupunta ako ng ilang ka doon? Mga 2 weeks or 3 weeks, Pastora, kasi ayaw kong umalis ako na wala pa siya. Abay, nakaalis na ako, wala pa siya. Pero nakita ko naman, na-enjoy niya. At parang, ang nakita ko doon, kinomfort siya ng Panginoon dahil kamamatay lang ng asawa niya. So God, comfort us even in the midst of our mourning. Ano nga sa Tagalog yun? Parang marunong na talaga ako mag-Tagalog. Inaaliw tayo ng Diyos sa gitna ng ating
Pagdadalamhati. Tama ba yung translation ko sa Tagalog, Hana? Ang Diyos may ginagawang kaparaanan. Ang ibig sabihin ang Diyos, sa gitna ng anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin, kaya niyang kumilos para tayo ay i-comfort o aliwin, para tayo ay iangat, para tayo ay payamanin. Amen? Pero alam niyo, may mga kaparaanan ng Diyos. Ako nga, sabi ko nga, dito sa church, yung gustong umalis, you're free. Bibigyan kita ng certificate kung aalis ka dito. Kung hindi ka dito lalago, hindi ka magagamit ng Lord, well, you're free. Kasi hindi ko ito kaharian, hindi akin ang church. This is God's kingdom. We're just His managers. Servant. Amen? Kung dito siya dinadala ng Lord, so be it. At tayo po mga kapatid, kung dito ka dinala ng Lord, maglingkod ka, sumunod ka sa Lord. Amen? God uses us despite our limitations and failures. Tayo po ay gagamitin o ginagamit ng Diyos sa kabila ng ating mga limitasyon o mga hangganan at ating mga kabiguan o pagkabigo o saan man tayo mga nagkulang. I can tell you, brothers and sisters, I'm not a perfect person. In fact, ang dami kong kahinaan. Alam ko, in the eyes of God, ang dami kong kahinaan. Kaya pag nagpe-pray ako, every time I preach, I prayed to God. Kanina, I just prayed. Sabi ko, Lord, kilala mo ako. Kilala ko rin yung sarili ko. Alam mo yung mga kulang sa akin. Alam ko yung aking mga kakulangan. Kaya ako andito sa iyo, Lord, lumalapit, nananalangin, punuan mo ang aking mga kakulangan para magamit mo ako para sa iyong pangalan at kapurihan. Every time natatayo ako, I always acknowledge and surrender to God na ako ay maraming kakulangan. Hindi po ako graduate. Undergrad po ako ng college. Kaya alam ko yung mga kakulangan ko. Pero sa kabila ng mga kakulangan ko, I strive. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Ang tagal ko nang nag-aaral. Pero I thank God. May isang tao na nakapansin na hindi ko alam na nakita ko rin lang yun nang napansin ako. Sabi ni Pastor Romel, yung guest ng Tabak, si Pastor Romel, na kahit na may edad na ako kasi bago siya graduate ng masteral, 2 taon na ang nakalipas na graduate ako ng masteral. So ibig sabihin, ahead ako sa kanya ng 2 years. Pero hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. At doon po siya na-encourage sa akin na hindi ko namamalayan yon. Sabi niya, Pastora, na-encourage ako sa iyo dahil sa kabila ng edad mo, I'm 65, sa kabila ng edad mo, nagtsatsaga kang mag-aral. Alam niyo kung bakit nag-aaral ako? I knew my limitation. Alam ko yung limitasyon ko. Alam ko yung mga kakulangan sa akin. Alam ko kung ano yung kulang. Pero I thank God, despite of my limitation, yung mga limitasyon ko, at saka yung mga tinatawag na failures ko, yung mga kabiguan ko na nabigo kong gawin, dahil hindi nga ako perfect. Ayan, ang council, alam nila yung kahinaan ko. Nalalaglag din ako. Pero alam nyo, mabuti ang Diyos. God uses us despite our limitations and failures. Even those who make great spiritual progress can easily fall into sin if they do not consistently follow God. Sa kabila ng ating mga limitasyon at sa ating mga kabiguan na anuman yung nabigo tayong gawing maging maayos yung ginawa natin, pero ganun pa rin, nabigo tayong maipakita natin yung magandang ine-expect natin, gagamitin ka pa rin ng Panginoon, kapatid. In my case, nakita ko yung kahinaan ko. Nakita ko yung limitasyon ko. But I think that ginagamit pa rin ako. At yung mga dakilang tao, yung mga kilalang tao, lalong-lalo na yung mga nauna sa ating mananampalataya, sila rin po ay may mga limitation. At sila po ay bumabagsak din sa kasalanan. At kadalasan, kaya bumabagsak pag hindi consistent. Pag sinabing consistent, hindi tuloy-tuloy ang kanilang paglakad sa buhay Kristiyano. Naalala ko si Jimmy Swaggart. Kilalang pastor yun ng malaking iglesia sa Amerika. Bumagsak. Pagka minsan sa isang kisap mata, pwede tayong madulas sa buhay at maaari tayong
malaglag dahil sa hindi tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. At yun po ang pinananalangin ko lagi sa Lord. Lord, help me. Tulungan mo ako na kahit sa maliliit na bagay o malaking bagay, makasunod pa rin ako sa iyo ng tuloy-tuloy. Dahil ang dali pong makakilos, makapasok ang kaaway. Pero ang Diyos po, alam niya yung mga limitasyon natin, pero gagamitin pa rin tayo. Gideon had his weak moments and failures, but he was still God's servant. He doubted his call and felt inadequate for the job. Ayan po, si Gideon po, meron din siyang tinatawag na mga sandali ng kahinaan. At yung tinatawag na mga failures o yung mga pagkalaglag sa buhay, yung mga nagkamali, lahat tayo merong ganun. Pero alam nyo, lingkod pa rin tayo ng Diyos. Ito ang sasabihin ko sa inyo. No matter what, kahit na tayo ay nagkakamali, hindi po nagtotolerate o nangungonsinti ang Diyos sa pagkakamali. Pero kahit na tayo ay nagkakamali, nagkukulang, at marami tayong limitasyon, dahil tayo po ay anak niya, lingkod niya, kapatid, ang Diyos ay nasa side pa rin natin. Amen? Alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos yung kakayanan mo, kakayanan ko. Alam niya kung hanggang saan lang yung kaya natin, pero back up lagi ang Diyos sa atin. Amen? Kaya kahit mahina tayo, just go on. Minsan pinagdududahan natin ang ating mga kakayanan. Kapatid, huwag mong pagdudahan ang iyong kakayanan. Just go on, little by little. Unti-unti. Kahit na parang kulang ka sa kaalaman para sa gawain na yon o sa trabaho na yan. Kapatid, tiyaga, tuloy-tuloy lang. Hindi mo mamamalayan, may nagawa ka na, may narating ka na, may natapos ka na. Bakit? Ang Lord ang kasama natin. Amen? Hindi tayo bibigoy ng Diyos. Letter C. Ito nga, nung kumbinsido na si Gideon na, ang Diyos ang may control, sumunod siya ng buong gana. Yung ganado siyang sumunod. Nakumbinsi na siya na, ang Diyos naman ang may control ng buhay ko, ang may control sa laban na ito. Kahit 15,000 sila, 300, ang Diyos ang may control. Kaya nung ma-realize niya ito, nakumbinsi na siya sa isipan niya, kaya ang isipan natin, madaling pasukin ng kaaway. Ang unang ginagamit ng kaaway para ikaw ay i-discourage, panghinain at huwag magpatuloy, ang isip. Because our minds is the playground of the devil. Tagalogin natin. Ang isipan natin ang palaruan ng demonyo ng kaaway. Diyan siya naglalaro, nilalaro-laro ang isipan mo. Huwag ka maniwala dyan kay Pastor. Hindi totoo yan. Magtrabaho ka lang. Hindi ka asenso dyan sa church. Maglingkod-lingkod ka. At first, yes. Nung una, sabi ko, ano ba naman tong church na to? Nung una, okay yun. Ako ang nagbibigay sa church. Pero ilang taon na, sabi ko, ang tinatanggap ko 50 pesos. Mas malaki pa yung gastos ko papunta sa Bible study. Pero ngayon, for 33 years, sabi nung anak ko, dahil nung birthday ko po, ako ang nag-blow out sa anak ko, mga anak ko. Kumain ka. Sila ang magbo-blow out sa akin. Pero pagdating doon sa kainan, sabi ko, sagot ko, anyabang ko. Sagot ko. Gulat sila. Mama, sagot mo. Sagot ko. Malaki to. Hindi, sagot ko. Sabi ni Carlo nung anak ko, bakit? Mama, bakit may pera ka? Sabi ko, tinaasa na yung allowance ko. May 20,000 a month na ako. Alam niyo, sabi nung anak ko, ba mama, para ka na rin empleyado Sabi ko, empleyado ako ng Lord. Ano ang punto ko? Hindi ko akalain natatanggap ako ng 20,000. Nung birthday ko, sinurprise nila ako na tumatanggap na po kasi ako ng 12,000 for 32 years. Pang 33 years ko na ngayon. Aba, ang mga elders, nag-usap-usap pala, ginawang 20,000 ang aking tinatanggap. Malaki po ba yun? Maliit? Ay, malaki na yun! Glory to God! Alam nyo, kaya sabi ni Carlo, Bob,
Mama, para ka naling nag-work. Sabi ko, nag-work ako sa Lord because God provides. Amen? O, sige, palakpakan natin ang Lord. Si Gideon po, nakumbinsi siya na God is in control, kaya sumunod siya ng buong gana at siya po ay naging resourceful. Ibig sabihin ng resourceful, yung siya ay gumagawa na ng kaparaanan na hindi kailangan yung parang napipilitan lang, kundi kusang loob gumagawa siya ng kaparaanan at buong tulin siyang naglilingkod, buong bilis siyang naglilingkod at talagang inalay niya yung galing, yung mga bagay na meron siya tanging sa Panginoon. If you can see yourself in Gideon's weaknesses, can you also see yourself being willing to serve God? Kung nakikita nyo yung sarili natin, na katulad ni Gideon ang may mga kahinaan, ang gusto kong itanong sa inyo, nakikita nyo rin ba ang sarili nyo na gusto nyo ring maglingkod sa Panginoon sa kabila ng kahinaan? Amen! Eto, tandaan nyo, kahit wala pa kayong pinagdaanan sa paglilingkod, mag-offer kayo ng inyong paglilingkod. Pastora, gusto kong sumama sa Bible study. Pastora, gusto kong sumama sa visitation. Pastora, ano ba ang pwedeng gawin ko? Maglinis dito. Kapatid, by all means, you're welcome. Sa music ministry, sa prayer meeting, dumalo kayo. Alam niyo kung bakit kayo lang ang hinihintay ng Panginoon? Kasi gusto niya expand yung iyong galing. In Judges 6:14-16, God assured Gideon that He would be with him and promised to give him the strength needed to overcome opposition. Ito po ang pangako ng Diyos na sinigurado kay Gideon. Ang sabi ng Diyos kay Gideon, ako ay sasayo, ako ay kasama mo, at ang pangako niya, bibigyan kita ng lakas na kailangan mo para iyong magapi, mapagtagumpayan yung mga kalaban o yung mga lumalaban sa iyo. Mga kapatid, meron bang lumalaban sa iyo? Meron bang magsasalita ka pa lang, hindi. Yung ginaganon ka na, yung lagi kang ini-interrupt, kapatid, bibigyan ka ng galing, bibigyan ka ng abilidad, bibigyan ka ng talino, bibigyan ka ng lakas para magamit mo sa panahon para ikaw ay lumaban, humarap dun sa mga taong tila laging wala kang ginagawa na mabuti. Laging tila mali ang iyong ginagawa. Ang Lord ang magbibigay sa iyo ng lakas at abilidad. Amen? Amen po? Can we give God the best clap offering? Lord, tanggapin mo ang aming clap offering. Acknowledging you as our God, our great provider, that as we obey you, O God, Lord, mararanasan namin ang pagsama mo, ang iyong pagsama na merong katagumpayan, ang bawat gagawin namin. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Hallelujah. Glory to God. Heavenly Father, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Dahil, Lord, dinala mo kami ngayong umagang ito sa bahay-sambahan ng Good News to really worship you. At kami nananampalataya, O Diyos, na kami tinawag mo sa isang magandang layunin. And Father, we pray, pagpalain mo, O Diyos, ang aming senior pastor, Pastora Emma, na naghayag ng inyong salita. At ang kanyang mga patutuo ay nagbibigay, Panginoon, ng encouragement at linaw ng pag-asa, Panginoon, na kung ikaw, Lord, ay aming susundin, wala pong bagay na mahirap para sa inyo. Father, we pray, i-bless mo siya with good health, financially, at maging ang buong pamilya. Salamat po, O Diyos, sa kanyang dedikasyon to serve you. At bilang Panginoon, isang tagapanguna sa church nito ay kumukuha, Panginoon, ng magandang mga patutuo sa realidad ng paglilingkod sa iyo. Hindi madali, but Father, we can see how amazing you are. And Father, right now, Lord, we pray, God, sa lahat na naririto, we lift our hands to you. Maaari po bang itaas natin ang ating mga kamay? Tandaan ang ating pagsuko, surrendering to the Almighty Father.
who is the author and the finisher of our faith. Dear God, nagpapasako po kami sa inyo. At ang bawat isa, Panginoon, naririto maging mga nasa online, Lord Jesus. Ang aming pong dalangin, Panginoon, ang iyong pagkilos. We ask you, dear Father, walk ahead of us, Lord, upang masundan ka namin. Masunod namin ang iyong layunin. At ang aming pong pinag-aralan ngayon, the essence of God of obedience, ang kahalagahan, Panginoon, ang importansya ng pagsunod sa inyo, ay amin pong makita, Panginoon, at amin pong masundan. Panginoon, dalangin namin, O Lord, naliwanagan mo ang mga isipan ng bawat isa sa amin. Father, we ask you na huwag kaming ma-overwhelmed sa aming mga kahinaan. Dahil ang mga kahinaang ito, O God, ay iyong gagamitin upang kami ay magamit sa ikapupuri ng iyong pangalan. Father, we ask you, bless every heart, O God. Bless every thoughts, O God. Upang sa ganon, makita namin, Ama, na ang pagsunod sa inyo ay pagpapahayag ng pananampalataya. So, Father God, we ask you, God, na ang lahat, Panginoon, na nagsusuko sa inyo ng mga buhay, pagpalain nyo ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, that we can continuously obey you at any circumstances. That, Lord, magpa-overtake kami sa aming mga circumstances na ikaw ang makakapanguna. Hindi kami, Panginoon, magpapadala sa mga tinig, sa mga nakikita ng aming mga mata, na nagiging hadlang upang hindi kami makasunod, sapagkat, O Lord, ang pinakamasayang bagay ay masunod namin ang plano mo, ang layunin mo, ang katawagan mo. Dear Father, as we lift our hands today, God, bless everyone with every resources na kailangan po namin. At makita namin ang husay at galing mo, hindi ang sarili naming husay na nagiging dahilan upang kami ay makalayo, lumayo, humiwalay, at maging mayabang. So Father, create in us, O Lord, a humble spirit upang ang hanapin namin ay ikaw na pinakamahusay na Diyos na perpekto para sa amin. Dear Father, we want to receive you, O God, bilang aming Diyos na tagapanguna. At ang mga pagpapala mo, Panginoon, na inilaan para sa amin ay aming nais tanggapin, O Diyos. Father, we pray also, those who are listening online, God, na nangangailangan, Panginoon, ng pagpapala, financial man, kagalingan man, O Diyos, kahusayan man, at oras para makasunod sa iyo. Lord, abutin mo that on Sunday, Lord, ay makaparito din po sila. Father, we thank you sa amin pong bahagi na aming natanggap ngayon. We thank you, Lord, for the portion na amin pong tinanggap. The strength, the courage, the wisdom. Salamat po aming Diyos. Hallelujah. Maging Panginoon ang mga nagdiwang ng birthdays at magdiriwang, pagpalain mo po sila. That Lord, ang patutuo ng kanilang buhay, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mataas, and they will also obey you at any cost, Father. Maraming salamat aming Diyos sa mga saganang pagpapala at maging sa mga challenges, maging sa mga problema, maging sa mga suliranin, pagkat alam po namin, Lord, that you are our overcomer God, na kaya din namin mapagtagumpayan ang lahat. So Father, we ask you, God, this morning to bless at abutin mo ang bawat isa ngayon. Maraming salamat po aming Diyos, maging ang mga nagdiwang ng birthday na hindi namin nabanggit, nagdiwang ng wedding anniversaries, to God, more years of celebration in our lives, Jesus. We thank you, God,
Mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. God bless everyone.